Napakabuti ng... Wala yung mic natin ha. Hello. Praise God. Ayos lang ba tayo lahat dyan? Sumigaw ng malakas na amen. Yun, buti na lang. Unang-una po sa lahat, maraming salamat at napakabuti ng Panginoon ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Lalo na po yung ating mga kapatid na nanonood dyan sa ating live, no? Napakabuti po ng ating Panginoon. At kung meron man tayong may mga bago ba rito, ngayon nakadalo? Meron. Buti na lang meron. Hindi lang natin nakikita. Pero marami yan. Amen? So muli, magandang gabi po. At sa susunod natin, mag-tithes and offering muna tayo bago tayo magtuloy-tuloy. Amen ba? Okay lang ba sa inyo? Sabi nga ng ng kwento, no. Alam niyo yung sports na yung may ginaganon, dalawa siya. Kalimutan ko, ano bang sports? Yung may dalawang, yon. Nakakita na kayo di ba yung ating team sa Philippines, meron silang panlaban. Sa tingin nyo ba, pagka isa lang yung ginaganon, ano nangyayari? Iikot lang, di ba? Pag sa kanan naman, ikot. So napaka-importante pala ng dalawa, tithes and offering. Dahil kapag pinagsama mo yung tithes and offering, sabay sila, di ba, dire-diretso, nagagamit po ng Panginoon yung ating mga tithes and offering sa paghayo. Amen ba? So napakabuti ng Panginoon. Tayo po ay magbigaya na po, no? Pagpe-pray po tayo. Praise God. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Hallelujah. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, at merong portion ng pagbibigay. Sapagkat alam namin, O Diyos, na ito ay napakahalaga po para sa aming pananampalataya. Lord, salamat sa privilege, Panginoon. Salamat sa opportunity na kami ay nakakabahagi sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Ama, na ang mga malilikom na salapi, Panginoon, na nagmumula sa kamay ng mga kapatid na buong puso na nagbibigay, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, ang mga perang ito'y magamit lamang sa ikabubuti at sa ikararami pa ng kaluluwang maliligtas, Panginoon. Lalong-lalo na po para sa aming mga outreaches, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay ng mga kapatid na buong puso na nagbibigay. Dalangin ko po, Ama, na pagpalain mo kung ano man yung mga kanilang negosyo, trabaho, kung ano man ang kanilang mga tinatangkilik sa buhay, Panginoon, i-bless mo po ito sa pamamagitan ng pagbibigay namin, O Diyos. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Para pag sumigaw ka, medyo hindi maanilalamunan mo. No, sa gabing ito, mga kapatid, tayo po ay dadako na po sa ating Word of God. At alam ko po na sa bawat isa sa atin, napakahalaga ng salita ng Diyos. Amen? Ang salita kasi ng Diyos, hindi po yan pumapasok sa puso natin dito po sa organ. No? Pumapasok po yan sa kaloob-looban ng isang tao, which is our spirit.
Amen? Sapagkat ang salita ng Diyos ay espiritu, kaya kailangan tanggapin siya ng ating espiritu. Amen ba, Brother Emil? Salamat sa tubig na mainit. So bago po tayo magsimula, manalangin po muna po tayo sandali para sa ating sasalita ng Diyos. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat meron na naman kaming opportunity, meron na naman kaming privilege na mapapakinggan, Panginoon, ang iyong mga salita na napakahalaga po sa amin buhay. Sapagkat kung wala ay yung mga salita, Panginoon, wala kaming magagawa. Alam namin, O Diyos, na ikaw ang salita, sa iyo nagmula at hayaan mo, Panginoon, na maunawaan namin ang simple at payak na mensahe na nagmumula sa iyo. Salamat po, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan muna po natin ng isa pang malakas. Yung malakas na palakpak. Amen. Praise God. So ang pamagat po ng ating mensahe ngayon, siguro ngayon nyo lang po narinig to o makikita tong pamagat. No? Pero yung ating team ay I'm holding on to you, God's promises. So ang pamagat po ng ating mensahe ay 5 smooth stone. Wow ba? Diba? Sa Tagalog, 5 makikinis na 5 malikinis na bato. No? Tingnan nyo nga yung mga katabi nyo kung makikinis yan. Pagka mga bata pa yan, makikinis pa talaga yan. Amen? So 5 smooth stone. Kapag nakita niyo po, nabanggit po, narinig niyo yung 5 smooth stone, ano po yung tumatakbo sa isip niyo? Sinong karakter? Amen. Alam ko agad niyo yan. No, pag narinig po natin yung 5 makikinis na bato, ang karakter po dyan, walang iba kundi si David. Alam ko po, nabasa nyo na yan. Di ba? Amen? Nabasa nyo na ba yan? Kung nabasa nyo, saan nyo nabasa yan? Galing talaga. Basahin po muna natin yung 1 Samuel chapter 17. Hindi, first yan. 1 Samuel chapter 17, verse 38. Pwede ba tagalugin mo para medyo maintindihan naman natin yung 5 makikinis na bato? No? Ang sabi rito, ibinigay niya at pinasuot kay David ang mga kasuotan niyang pandigma, ang tansong helmet at panangga sa dibdib. Ito po yung yung nagkukumahog si David na labanan talaga si Goliath. Sabi ni Haring Saul, sige, makulit ka rin lang naman. Ibibigay ko sa iyo yung aking mga baluti. No, ito yung nagsimula sa 38. Tapos sa 39, pagkatapos, sinukbit ni David ang espada ni Saul at sinubukang lumakad. Ngunit dahil hindi pa siya sanay na gumamit ng mga ito, sinabi niya kay Saul, hindi po ako makikipaglaban, nasuot ang mga ito, hindi po ako sanay. Kaya hinubad niya ang lahat ng mga ito. Ibig sabihin, yung gamit ni Haring Saul, yung gamit pa ni Haring Saul ang binibigay niya. Siyempre, pagkagamit ng hari, mga dekalidad yan. Hindi basta-basta yan, lalo na yung breastplate ng hari. No, tanso yan na talagang pag tinusok mo kahit anong itak, hindi mo basta mapapatagos. So ito po yung gusto ng hari na ibigay kay David para ilaban kay Goliath. Pero ayaw niya kasi nung time na si David ay lalaban kay Goliath, binatilyo pa lang siya. Amen? No, binatilyo pa lang. Ibig sabihin, youth pa lang. Siguro ang mga katawan nito, ano lang? Mga kasing katawan ni Leonard. No, David. Kasi, ano pa lang siya nito? Mga 16 to 17 years old. Approximate. No? Biro mo, ang lalabanan niya, 10 foot high na si David. Tapos ang katawan, parang si Leonard lang.
Ano ba yan? Laban ba yan? So ang sabi po sa 39 na tayo, no? Ate, 40. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang tungkod. No? Bakit may tungkod si David? Ano ba siya? Shepherd. Alam na alam, ah. Ano sa Tagalog ang shepherd? Pastol. Nagpapastol ng tupa. Tapos ang sabi rito, pumulot ng 5 makikinis na bato. Yan. Pagdaan niya rin sa sapa kasi bababa na siya doon sa lambak kasi haharapin niya na si David. Pumulot lang siya ng 5 makikinis na bato. No? Sa sapa at inilagay sa balat na lalagyan. Dala-dala ang kanyang tirador. Lumapit siya kay Goliath. Grabe. Ang tapang. Isipin mo, 10 foot high pagkatapos kasi laki lang ni Leonard, susugurin pa yung higante. Samantalang tayo, ipis pa lang. Nagtatakbuhan na, ipis pa lang yun, ha. So dito po natin makikita kung papaanong sa oras ng mga panganib o sa oras ng mga kailangan, hindi binitawan ng Panginoon si David. Diba? Nandun palagi yung kamay ng ating Panginoon para magtagumpay si David. Ngayon, ano ba yung ating pag-aaralan? Ano ba itong 5 smooth stone? So may symbol po itong 5 smooth stone. Nilagyan po ito ng symbol ng mga Bible scholar na magiging baon ni David sa kanyang paglaban. Kasi alam mo tayo mga Kristiyano, kahit sa panahon natin ngayon, hindi tayo basta-basta palalabanin ng Panginoon nang wala ka man lang wala kang sandata. Amen? Hindi tayo basta-basta ilalaban ng ating Panginoon kung wala man lang tayong kargada. Amen po. So ang sabi rito, next, the 5 smooth stone, David is in his pouch, represent what David carried in his heart. So sumisimbolo na itong 5 makikinis na bato, dala-dala ni David sa kanyang puso. Sa paglaban. Kailangan po tayong mga Kristiyano, meron tayong pusong mapaglaban. Dapat meron tayong dala-dala. Amen? So ayan po, nagre-represent po yan na kung ano yung dala ni David sa kanyang puso. Kasi ang pinag-uusapan dito, puso eh. Diba? Kapag wala ka sa direksyon ng ating Panginoon, kahit kailan hindi ka mananalo. Kahit gaano kalaking problema yan, hindi mo kayang talunin. Kung wala ka sa direksyon, si David carried in his heart. No? Next. Wherever we face any kind of giant in our lives, we can carry this 5 smooth stone with us wherever we go and face its giant 1 stone at that time. Narinig niyo ba yung nabasa niyo na yon? Ilang bato ang ginamit ni David bago mapabagsak si Goliath? Ilang bato? Parang nag-aalangan. Sabi ni Sister Dina, 2 raw. Sino pa Brother Emil, 3 raw. Isa lang pa. So, ibig sabihin, what at the time? Isang bira lang. No? So, next po. What does the smooth stone mean? Sabi rito, 5 smooth stone represent David's preparation time with God, learning to listen, trust, obey, cooperate in faith and action. So, ibig sabihin, ito pong 5 smooth stone nagre-represent kay David na ito po ay mula sa ating Panginoon. Natutunan niya sa ating Panginoon kung paano makinig, paano magtiwala,
papaano sumunod, kooperasyon ng pananampalataya na may kasamang gawa. Kasi kung puro ka lang harap ng harap, wala ka namang kasamang gawa, hindi ka mananalo. So ito na po yung 5 symbols, no, ng 5 smooth stone. I-reveal po natin ngayon. Sisimulan ko po sa number 5. Amen? Di ba? 1 to 5 yan, 5 smooth stone eh. Sisimulan ko sa number 5 kasi, bakit ko sisimulan sa number 5? Kasi sa number 1 pa lang, yari na yung kalaban. Yes. Di ba? Kaya simula tayo sa number 5. So ano yung number 5? Symbolism of 5 smooth stone. Number 5, ano? What? Pakilakas. Pakiulit. Mas malakas pa. Yun. Yung unang ginawa natin kanina, di ba? Praise and worship. So si David, yung pang-5, para sa kanya ay praise. Sabi ng Psalms 22 verse 3, God inhabits the praises of His people. Nalulugod ang Diyos sa mga papurit pagsamba ng kanyang mga anak. Kaya nasa number 5 yung praise kasi ugali na ni David, kaya nabasa natin kanina, kasama na sa puso niya yung pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Hello. Sino ba ang mahilig sumamba rito sa Panginoon? Taas ang kamay. Praise God. Alam niyo po, first thing in the morning, bago ka pumalaot, sambahin muna natin ang Diyos. Di ba? Mas maganda yun, di ba? Hindi yung pagkagising natin sa umaga, iinat, ay, hirap talaga ng buhay. Sa totoo lang, mahirap talaga ang buhay, di ba? Pero pinagagaan ng Diyos yung hirap dahil kasama natin si Kristo. No? So, praise, kailangan. Sabi po sa verse, saan na ba ako? Sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 19 to 20. Ephesians chapter 5. Sa pagtitipon nyo, umawit kayo ng mga salmo, himno, at ng iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Katulad ng ginawa natin kanina, sa pagtitipon natin, nag-awitan tayo ng salmo, ng himno, sapagkat yan ay pagsamba sa ating Panginoon. Di ba? Amen? And sabi rito, the importance of praise and worship, sabi niya, praise drives the enemy away. Hindi nyo ba alam na kapag kayo ay nagpupuri sa Panginoon, kayo ay sumasamba sa Panginoon, unang-unang nadadrive away yung kalaban. Kasi kung minsan kaya tayo pinaglalaroan ng kalaban, wala man lang tayong pagsamba sa Diyos. Tandaan po natin, kaya tayo nilalang ng Diyos, nagmula kay Eva at kay Adan, kaya tayo nilalang ng Diyos para sambahin siya. Yun ang kauna-unan, para sambahin siya. Amen? At pagkatapos, ang sabi pa, kaya ka nabubuhay ngayon para pa rin sambahin siya. Hindi nyo ba napapansin? No, sa kabila ng lahat, pansin na pansin doon sa Dina. Sa kabila ng lahat, nagbaha na, nagbagyo na, yung church natin, inabot dito. So ito pa rin tayo, di ba? Nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoon. Kaya ba tayong hadlangan niya mga bagyo na yan? Di ba? So napaka-importante, napaka-basic nitong 5 smooth stone. Napaka-basic sa buhay Kristiyano. Pero kung itong 5 smooth stone na ito ay hindi mo gagawing basic para sa sarili mo, wala.
Di ba? Ito yung 5 bagay kung bakit ang Diyos nakahawak kay Haring David. Hindi pa siya hari pala nun. Hello? No? At ang sabi pa rito, praise and worship are opportunities to speak from heart to heart. Isipin mo, pagkakataon pala ito para makausap mo ang Diyos heart to heart. Sino ba rito ang nagde-devotion? Nakakausap natin ang Diyos heart to heart. Paano? Paano ba yun? Sino na nakaranas nun? Narinig nyo na yung boses ng Lord? Ayun na, nagtingi na. Paano ba yun? Napakasimple lang. Alam nyo, ang boses ng Panginoon nasa banal na kasulatan. Wala kang maririnig na nanggagaling wala sa Biblia na magsasalita ang Diyos sa iyo kung ito ang gagawin mo. Heart to heart ang pakikipag-usap. At saka yung praise and worship, sinasilence nito yung enemy. Pinatatahimik nito yung kaaway. Amen? Naalala ko nung ako'y nagtatrabaho sa abroad. Meron po kasing yung church namin doon, yung pinaglilingkuran ko doon, kukuha ng lugar. Kasi nga marami na, parang tayo. Kukuha ng lugar sa ibang bayan. Ngayon, nakakuha na nga. Kaso lang ang problema, yung sabi ng mga nakatira doon, parang haunted house. Ikaw ba naman, papasok ka doon kung alam mo haunted house yun? Pero sabi nung nung pastor namin doon, sige, upahan nyo na yan kasi para meron tayong lugar. Alam nyo kung ano ginawa ng mga kapatid? Nagdala ng ganito, may speaker. Nagpatugtog ng worship at praising dun sa loob. O nung nagagawain na, tapos may nakatira na doon, wala namang lumalabas. Wala namang nagpaparamdam. Kasi bakit? Na-drive out na eh. Kaya napaka-importante na meron ka sa puso mong praise and worship. Kasi si David, nung pinapunta siya ng tatay niya doon, hindi naman para makipaglaban. Di ba? Kung nabasa niyo yun. Ang sabi ng tatay niya, si Jesse, hatidan mo ng pagkain yung mga kapatid mo doon kasi 3 kapatid ni David na mga panganay, na mga matitipuno, sundalo ng Israel na nakaharap doon kay Goliath pero mga duwag. Samantalang si David, kasing katawan lang ni Leonard, napakatapang. Buti pa, tawag na natin kay Leonard, David. Hi, David. Manunugtog din yan. Magaling na manunugtog si David. Di ba? So, ganun. Naka-ready na. So, number 5 nga yan eh. Ang yung highlight dito yung number 1. Kasi yung unang bato pa lang, lugmok na si David. So, sabi doon, si Goliath. Ang sabi doon, nakakausap natin ng Panginoon heart to heart. Ang sabi rito, alam niyo po ba yung pangyayari sa 2 Chronicles na nakipaglaban sila King Hezekiah? No, nakipaglaban sila. Hindi naman sila nakipaglaban ng physical. Pagpupuri lang at pagsamba sa Diyos. Patay lahat ng kalaban. Diba? Isa yun. So, importante po sa buhay natin, meron tayong praise and worship. At alam naman natin kung sino yung ating sinasamba. Number 4. Pabalik tayo Number 4. Obedience. Napaka basic. Una, pagpupuri. Pangalawa, obedience. Pagsunod. Amen? So dito po nagkakaiba yung ano ba itong nakalagay sa akin dito? Ito, yung obedience, Sabi rito,
Hearing the word of God and acting on it. Yung pala yung ibig sabihin ng obedience. Narinig mo yung salita ng Diyos at kailangan isagawa mo. Amen? Maraming Kristiyano hanggang pakikinig lang. Maraming Kristiyano sa panahon natin ngayon hanggang nakikinig lang. Paano, nagagandahan sila sa pakinig. Ang galing ng mensahe, ang galing nung nagmensahe. Ang problema, paano mo ito inaakto sa buhay mo? Si David, lahat ng sinabi sa kanya ng Panginoon, inakto niya. Amen? So ang sabi pa rito, obedience, there is a difference between knowledge and wisdom. Magkaiba po yun. No? Yung knowledge kasi, information lang yun. Bibigyan ka ng Panginoon ng information tungkol sa Kanya. Pero, pag sinunod mo siya, may wisdom ka na. Yun yung wisdom. Palakpakan nga natin ng Panginoon. So, napaka-importante na may wisdom ka. Kasi yung salita ng Diyos, kapag binasa mo, kailangan gagawin mo. Ibig sabihin pala, Elder August, lahat ng nasa Biblia ang sinabi ng Panginoon, gagawin ko. Mahirap o hindi? Mahirap o hindi? Honestly lang, mahirap talaga. Pero sabi ng Panginoon, kailangan natin gawin. Amen? Kaya nga sabi rito, spiritual obedience, hearing the word of God and acting of it. Kailangan mong sundin. Amen po. So pagdating po sa obedience, ang dami na nating dyan eh. Sabi ng Proverbs 3, 1 and 2. Proverbs 3:1 and 2, sabi rito, anak, huwag mong kalilimutan ang mga itinuturo ko sa iyo. Ingatan mo sa iyong puso ang mga iniuutos ko. Ingatan mo sa puso. Ibig sabihin nun, kaya sinabi ng Panginoon sa puso, dahil nasa espiritu natin yun. No? Ang pusong binabanggit dito, hindi yung pusong nag-o-organ ng dugo mo dyan, ha? Pag binabanggit sa Biblia ang puso, ibig sabihin yan, yung ating espiritu, yung ating totoong tao. Kasi di ba, meron tayong 3 elements. Ano-ano yon? Soul, body, and spirit. Yung heart, yun yung spirit. Kapag pinapasok mo dyan sa espiritu mo o sa puso mo yung salita ng Diyos, imposibleng hindi mo masunod. Kasi pag yan palagi mo lang sa sa kaluluwa mo, kasi ang kaluluwa composed by mind, emotion, and will. Hello. Nandiyan sa kaluluwa yung mind, emotion, and will. Ngayon kung pinarating mo lang ang salita ng Diyos dyan sa kaluluwa mo, hindi mo talaga masusunod. Kailangan papasukin mo dun sa inner man, sa espiritu. Kaya madalas sabihin dito ni Pastor Pin, makipag-ugnayan tayo sa banal na espiritu. Amen po? Hello? Pakitingnan mga katabi mo. Tulog na ba? Walang tulugan. Amen? So sa number 3 na tayo. Number 3, pababayan courage. Encourage. Parang ako nahihirapan dyan sa encourage. Ano sa Tagalog ang courage? Ha? Hello? Ano sa Tagalog ang courage? Katapangan. Si David ba, duwag o matapang? Tayo ba dito, duwag o matapang? Hindi atakbo? Samantalang nung baha dito, ilan lang yung nagpunta para maglinis. Alam niyo po sa totoo lang, no? Pagka mayroong mga ganito sa church, alam mo, nababagabag din ang puso ko eh. Kasi, bukod sa malayo na ako, baha din dun sa labasan namin. Gusto ko mang pumunta, hindi rin ako makakapunta. Pero ang masaklap,
yung mga matatapang na malapit lang dito, wala rin. Kaya salamat dun sa mga matatapang na naglinis ng ating baha dito. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Si David kasi matapang siya eh. Ang katapangan kasi ng isang Kristiyano, hindi mo yan makikita sa pisikal. Di ba? Sino ba mukhang matapang dito? Si Brother Percy mukhang matapang, di ba? Kaso lang hindi nakikita sa mukha yung katapangan. Ang sabi nga ng may kasabihan tayo dito sa mundo, di ba? Ang tunay na lalaki ay yung matapang na hinaharap yung problemang dumarating sa kanya. Yun ang tunay na matapang. Di ba? Si David, physical pa nga yung labanan eh. No? So courage, ang sabi rito, ang sabi ng spiritual courage, facing pain with dignity or faith. Also boldness and confidence. Sipin mo, hindi pala ng courage, no? Courage na nagmumula sa Diyos. Na kaya mong tiisin yung sakit. Ako, kung hindi ko tinitiis ang sakit, wala ako dito sa harapan nyo ngayon. Why? I have a courage of God. Ewan ko, bakit ko nagagawa rin ito? Di ba? Kailangan natin ng courage. Yung bang, pag tinignan yung personal mo, parang kaduwag-duwag ka, pero napakatapang mo pala. Si David wala sa itsura yung matapang eh. Pero napakatapang ni David. Imagine mo si David, hindi naman siya doon pumunta para lumaban eh. Talaga, ang totoo, hindi siya pumunta doon para lumaban. Kaso ayaw lang ni David na nilalait-lait yung Diyos ng Israel. Amen? Ang labanan noon, physical eh. Sabi ni David, pambihira itong taong to ah. Hindi po, ano yun ah, sa ating mga Kristiyano, hindi physical ang laban ngayon. Di ba? Pagka may kagalit ka, huwag mong sugurin. Tapos, babatuhin mo ng 5 smooth stone. Nahirap naman yun. Ginamit mo nga yung 5 smooth stone, sa kapwa mo pa marites. Magdadala ka ng mga 5 bato. Hindi po ganun ah. Spiritual ang labanan natin ngayon. Amen? Naintindihan niyo po? Spiritual. Hindi po physical ang labanan natin. Hindi mo pwedeng puntahan yung kapitbahay mo dahil nagagalit ka at sasabunutan mo. Hindi ganun ang labanan natin ngayon. Ang labanan natin is spiritual. I-rebuke mo yung espiritong nangunguna sa kanya. Pero ang pag-rebuke, huwag mo siyang puntahan. Oy, Satanas! Huwag mong harapin na ganun. Satanas, lumayas ka na, baka lalo kayo mag-away, baka sabunutan ka na nun. No? So si David, ganun eh. Ganun ang klase yung tapang niya. Tsaka kung titignan mo sa David, sa pamamagitan ng 5 simbolo nito, parang wala siyang katakot-takot. Isipin mo nung nakakuha siya ng bato, di ba? Sinugod pa niya si David. Imbis na mag-aalangan muna siya dahil ang laki-laki. Hindi, siya pa yung unang sumugod kay David. Ay, ano. Tama ko na, pati ako na nahawa na. Kay Goliath, siya yung sumugod. Ganun katapang. Amen? So, ang sabi pa rito, all we need courage, lakas ng loob at katapangan. Hindi tayo kayang talunin ng kahit sino man kung tayo ay puno ng salita ng Diyos. Tapos yung katapangan na to, hindi to yung katapangan na yung sa pansalibutan na katapangan ha. Amen? Kung tayo laging dating siga sa lugar natin, physically,
Hindi ito yun. Ngayon, siga na tayo pa rin. Di ba? Siga tayo sa salita ng Diyos. Hello, ito na, matatapos na tayo. Sa number 2 na pala, tama, number 2 na. Number 2 is trust. Napaka-basic, no? Basic na basic. Lagi na natin naririnig, lagi na natin nadadaanan, lagi na nating nasusulyapan itong mga 5 basic na to. Pero bakit laging pinapaalala sa atin ng Panginoon? Kasi nga, gusto ng Lord, gusto ng Diyos sa atin, malaman ng Diyos na tayo ay hawak niya. Amen? Trust. Ano sa Tagalog yung trust? Ano po? Pakilakas? Malakas pa? So pagtitiwala, di ba kabisado natin yung ano yan, verse, book yan, Proverbs 3, 5, and 6, kabisado natin. Amen? Ito kasi yung trust yan. Sabi rito, spiritual trust. Kasi kung minsan, pag narinig natin trust, ganito lang yan, basta ako nagtitiwala. Pero ang sabi ng Bible tungkol sa pagtitiwala, ang sabi rito, spiritual trust, they acknowledge God in everything. Acknowledge mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng buhay mo. You will encourage God. Kailangan na i-encourage ang Panginoon sa atin. Kasi may mga Kristiyano ngayon, ang Diyos kasi natin, Diyos na nagbabago ng buhay. Hindi Diyos na pabago-bago ang buhay mo. Amen? Hindi pabago-bago ang Diyos. Ang Diyos hindi nagbabago, pero tayo pabago-bago. Ang Diyos naman natin nagbabago ng buhay. Meron kasi mga Kristiyano, pagdating sa church, ang bait-bait kay pastor. Nagpapasip-sip kay pastor. Pero pagdating sa bahay, suwail sa ama. Yan ba yung binago ng Diyos? Ibig sabihin nun, pabago-bago ang buhay nun. So sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Panginoon, babaguhin tayo ng Diyos mula labas hanggang loob. Merong mga Kristiyano dito, ang sipag-sipag sa church. Si Sedi, napakasipag. Pagka may kainan, pero pagdating sa bahay, si Sedi. So kapag masipag din sa bahay, masipag sa church, yun yung binago ng Diyos. Di ba? Pag masipag pag mabait sa kapwa, mabait sa tahanan, yun yung talagang binago ng Diyos. Hindi pabago-bago. Amen po? Pagdating sa church, napakabait sa mga kapatid. Pero pagdating sa bahay nila, kinatatakutan ng mga kapatid niya. So tandaan po natin, trust, very important po. Magtiwala tayo. Kasi ang sabi rito, in all your ways acknowledge Him and He will take straight your path. Lagi natin acknowledge ang Panginoon. Anuman ang kalagayan natin, anuman may sakit man tayo, may karamdaman, naghihirap man o anuman, kailangan natin i-acknowledge ang ating Panginoon. Amen? Kilalanin natin. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. And yung number 1, ito na po yung pinakamahalaga. Ito yung unang-unang batong ipinukol ni David kay Goliath.
na si Goliath ay bumagsak agad. Di ba? Nakita niyo yung 4 na bato kanina? Ito yung huling-huli. Ito yung pala yung pinakauna. Kasi nung anong kunin ni David yung batong makinis, alam niyo kung ano yung nasa isip ni David? Kasi sinabi niya na kay Saul pababagsakin ko yan. Nandun yung faith niya, tatalunin ko yan. Di ba? Tayo man, kahit anong laki ng problema natin, gahigante man, tatalunin natin. Dahil sa pananampalatayang ipinagkakaloob natin sa ating Panginoon. Ano ba ang sabi ng faith? Sa Hebrews 11:1, faith is a substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Hindi pa nangyayari sa buhay mo, nananampalataya ka na mangyayari. Amen? Kaya ako hanggang ngayon, hindi nauubos ang pananampalataya ko sa Panginoon dahil one time, one day, I am perfectly healed. Talakpakan po natin ang Panginoon. Pananampalataya. Napaka-basic pero kung minsan hindi natin masundan. Kaya nung sinabi ni David yung istorya niya sa 1 Samuel chapter 17, mula 24 hanggang 37, talagang ang sabi niya kay Haring Saul, kaya kong labanan yan. Kasi si David po, shepherd. Akala natin pagka shepherd, ganun lang, nag-aalaga ka lang ng tupa. Hindi po. Kasi pagka nilusob yung tupa mo, ipagtatanggol mo to. Di ba? Isipin mo, lion. Haharapin ni David dahil kinuha yung isang tupa. Gaano kalaki yung leon? Ang leon, pag tumayo yan, mas mataas pa sa atin yan Isipin mo, pinapatay ni David. Yung oso, yung bear, alam niyo yun? Gaano kalaki yung bear? Baka pag sama-samahin dito, baka malaki pa kay kay boss Napakalaki ng bear, di ba? Lalo na yung polar bear. Ano ba yun? Polar ba yun? Yung puti? Yung malaking malaki. Isipin mo, gano'n ang nasusugod sa tupa mo, lalabanan mo. Wow! Kasi bakit niya tinatalo? Meron siyang faith. Bakit niya tinatalo? Buong buo sa sarili niya, tatalunin ko to. Kaya nga kita mo bakit si David ang pinalaban ng Diyos kay Goliath. Kasi nasa puso ni David yung 5 smooth stone. Amen ba? Amen. Sang-ayon ba kayo ron? Naintindihan nyo ba? Yun ang doon Yun ang pinag-uusapan natin dito. Kung naunawaan natin lahat ito. Ngayon sa gabing ito mga kapatid, napaka-basic. Pero kung hihimay-himayin mo sa sarili mo, napakalaking bagay. Kasi paano mo nga naman mapagtatagumpayan yung mga bagay na pinagdaraanan natin kung wala itong basic na ito. Sabi pa ng Philippians 4:13, di ba? Kabisado natin? Philippians 4:13, sino po ang magre-recite? Bibigyan ko ng ng may tubig pa ako dito Joke lang. Philippians 4:13, sino makakapag-recite? I can do all things through Christ who strengthens me. Di ba? Kaya tayo may malakas dahil sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sa Tagalog, sino makakapag-recite? Bibigyan ko para magtapos na tayo. Hindi po, tama po yun.
lahat ng bagay po, kailangan recognize natin ang Diyos. No, napakasimple lang po nung revelation, no, ng 5 smooth stone. Pero kung ito po ay ipe-perfect natin sa ating buhay, walang problema o walang malaking Goliath na tatalo sa atin. Hindi lang ngayon eh. Di ba bumagsak na si Goliath? Hello, nabasa niyo ba yon? Di ba bumagsak na si Goliath? Bumagsak ba o hindi? Isipin mo pa naman, dito ba naman tumama sa sentido yung bato? Sobrang lakas mag-ano siguro ni David, no? Dahil yung smooth stone na yun, bumaon dito sa... Pero kung babasahin niyo yung 1 Samuel, alam niyo yung helmet ni Goliath, tanso yun. Hindi basta-basta tatagusin ng kung ano-ano lang yun. Nakatakip yung kanyang tenga hanggang sa noo. Pero dito pumasok sa sentido yung bato. Bumulagta ba? Hindi. Bumulagta, di ba? Anong sumunod na ginawa ni David? Kinuha yung sword. Napakalaki ng sword na yun. At pagkatapos, anong ginawa? Pinugutan si David. Ibig sabihin, ay, salamat sa inyo at nakakorek niyo ako. Pinugutan si Moses, si Goliath, pinugutan ang ulo. Meaning, hindi na muling magbabalik yung malaking problemang yun. Amen. Iklaro lang natin itong 5 smooth stone, hindi ka nababalikan ng problema. May mga darating pero hindi na siguro Goliath. No? Baka Sister Dina na lang. Kayang-kaya na natin yun. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po tayo. Salamat o Diyos. Hallelujah. Awitin natin ulit yung kahit kailan, hindi ka nagkulang. O napakabuti mo, Panginoon, kung paano mo kami hinahawakan sa aming buhay. Ikaw ang source ng lahat. Ikaw lamang ang tanging Diyos na pinakamakapangyarihang humahawak sa amin. At sa gabing ito, Panginoon, tunay nga na pinatunayan mo sa amin na sa 5 mensaheng ito na pinarating mo sa amin ngayong gabi, kami po ay lumakas. Itamang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Yes, you're the only one. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, Panatag na. ikaw lang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kang aawitan, ikaw lamang.
Kahit anumang sitwasyon, O Diyos, Biyaya hindi ka nagkukulang sa amin, mo Panginoon. akin laging laan. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong mga salita. Sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang. Yes, hallelujah. Biyaya mo sa akin laging laan. Thank you, Jesus. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Glory. Panginoon, dakila Thank you, Lord. katapat. Thank you, Sa Jesus. dalangin ko, We lift up your holy name. ako'y inibig mo. We lift up your kahit name, O Jesus. Ako ay ganito. Thank you for your presence, O God. Walang katapusan ng Yes, Lord. pagmamahal mo. Salamat, Panginoon. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila katapat. Salamat, Sa Panginoon. dalangin ko, Hallelujah. ako'y inibig mo Thank you for kahit your presence. ako ay ganito. Thank you, Jesus. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Yes. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan. Kahit kailan. Oh, Father, we give you Di praise. ka We give you the honor. We give you the glory. Biyaya mo We give you sa akin praise. laging We give you the worship and admiration. ang pag-ibig mo Yes. sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, kahit kailan. Panginoon, napakabuti mo, Panginoon. Lord, hindi ka nagkulang sa amin ngayong gabi. Pinaalalahanan mo kami, Panginoon. Sapagkat kung minsan kami ay nangihina, kami ay nagkukulang, Panginoon. Salamat sa paalala mo ngayong gabi sa amin, Lord, sa pamamagitan ng iyong revelation word. Oo, sambahin ka, O dakilang Diyos. Yes, sambahin ka, Panginoon, sa aming pagwawakas, Panginoon. Matuklasan mo sa aming mga puso at mga bibig, isipan na kami ay sumasamba sa iyo, Lord. Kaibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako. For the last time, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Amen. Amen. Hallelujah. ang pag-ibig mo Sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. O dakilang Diyos, napakabuti mo. Lord, salamat sa mga puso ng mga kapatid na naririto ngayon. Patuloy kang sinusubaybayan. Patuloy kang binibigyan ng kapurihan sa aming mga puso. O dakilang Diyos, hayaan mo na ang gabing ito ay maging tanda na kami ay hindi mo pinababayaan at lagi mo kaming hawak-hawak, Panginoon. Lord, nandyan ka sa sangangdaang aming kinapapatiran. Nandyan ka, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ama,
Ipadama mo sa amin sa mga oras na ito ang higpit ng iyong mga yakap. Lalabas po kami sa lugar na ito. Nakasama ka, Panginoon. You will never leave us nor forsake us. Salamat, Panginoon. At kung meron lang kami mga problema at kabigatan, pangangailangan sa relasyon, sa lahat ng bagay, Panginoon, tunay nga, O Lord, na tinugon mo sa gabing ito. Tinugon mo ang aming mga pangangailangan, Panginoon. Lalo na po sa financial. Yes. Salamat po, Ama, sa pagpapatuloy namin, O Lord. Hayaan mo po, Panginoon, na naunawaan na namin ang lahat ng nais mong ipanawa sa amin. Maingat ko pong ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila, pasasalamat. Ibinabalik namin sa iyo, Lord, ang mga papuri, lalong-lalo na ang pagsamba sa iyong dakilan. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay sumigaw ng palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.